Lumabas ka diyang aswang ka! Kung ayaw mo sunugin namin ang pinamumugalan mo! Temyong! 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 Hindi ikaw ang tatapos sa akin. Isa ka lamang baguhang antingero at hindi pa sapat ang iyong tangan upang ako'y talunin. Kung tunay kang matapang, ay harapin mo ako at ipapakita ko sa'yo na ako mismo ang tatapos sa'yo. Hindi lahat ng malalapit na tao sa atin ay mabubuti. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti sa atin ay mapagkakatiwalaan. Minsan ginagamit lang nila itong paraan upang tayo ay malinlang. Malinlang na kung saan ihuhulog nila tayo sa kanilang mga bitag, sa kanila gagawin ang kanilang masamang balak. Kung ikaw ang nasa kalagayang ito, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba para sa kaligtasan mo o sasabayan mo ang kanyang pagpapakitang tao? Mapagpalang araw sa iyo, Sir Froy at Karine. Hangad kong sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Tulad ng iba niyong mga letter sender, ay nahimok rin akong magpadala ng aking sariling karanasan. Karanasan kung saan marami akong natutunan. Bago ang lahat, tawagin niyo na lamang akong Temyong Mandayo. Ito ang nakasanayan kong tawag nila sa akin. Ang Temyong ay aking palayaw at ang Mandayo naman ay bansag nila sa akin dahil sa dumadayo ako sa iba't ibang lugar kung saan may trabaho at mapagkakakitaan. Sa ngayon ay nasa 63 anyos na ako at nakatira dito sa isang bayan sa Negros. Dito na ako nakapangasawa at nabiyayaan ng 3 anak na puro lalaki. Ang karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y sumama sa isang kaibigan na kasamahan ko sa trabaho noon. Bale kasama ko ito sa pag-uuling at pagkakarga tapas ng tubo. Tawagin na lamang natin siyang si Darius. Magkasing edad lang kami noon at kung hindi ako nagkakamali, ay parehas kaming binata noon, kaya masasabi kong parehas kami ng mga trip sa buhay. Hindi sa pagmamayabang pero talagang malakas ang aming mga apil noon pagdating sa mga kadalagahan. Tulad na lamang ng minsang napadayo kami sa isang bayan kung saan naghahanap ng tauhan ang isang nagmamay-ari ng hasyenda upang magpagapas ng tubo. Dahil sa ito ang trabaho na aming nakagawian, ay walang pagdadalawang isip kaming pumayag ni Darius. Wala na kasi akong nakagisnang mga magulang at tanging si Lola lamang ang siyang nagpalaki sa akin. Kwento niya noon na namatay si nanay matapos akong ipanganak, gawa ng naimpeksyon ito. Anak sana umano niya ako sa pagkadalaga, pero sa kasabaang palad ay binawian rin ito ng buhay. Maayos naman ang pagpapalaki sa akin ni Lola, at masasabi kong tinuruan niya ako ng mabuting asal. Lumaki kasi akong may takot sa Diyos at malaki ang respeto sa mga nakatatanda sa akin. Ngunit nang magbinata na ako, ay siya namang pagkamatay ni Lola. Bagay na sobrang ipinagluksa ko naman dahil siya na nga lang ang nag-iisa kong pamilya, tapos nawala pa. Naging masalimuot ang buhay ko noon, hanggang sa may naghimok sa akin sa aming lugar na sumama na lamang sa kanila sa pagtatrabaho sa bukid. Noong una ay aayaw pa sana ako, pero dahil sa wala na akong maasahan pa sa buhay ay hindi na ako umayaw pa. Doon ko rin natutunan ang paggapas ng tubo at iba't ibang mga trabaho. Ngunit may isang bagay na iniwan sa akin si Lola noon bago pa man siya namatay. Binigyan niya ako ng isang kwintas na may palawit na isang bato. Kakaibang bato yun at nangingislap pa tuwing natatamaan ng sikat ng araw o buwan. Kabilin-bilinan pa niya sa akin na ingatan ko raw yun at laging susuotin dahil yun daw ang magiging gabay ko sa bawat araw na nabubuhay ako. Magbibigay din daw yun sa akin ng kakaibang swerte. Masasabi kong tama siya dahil isang buwan nang mailibing na siya
ay marami nang kumukuha sa akin upang magtrabaho sa kanila. Wika pa ng iilan ay maayos daw akong magtrabaho at magaling makisama sa kapwa ko trabahador nila. Naging madali sa akin ang magkapera ng mga panahong yon. Bagamat sentimo lang ang sahod sa buong maghapon na pagkayod, ay masasabi ko namang hindi na ako lugi sapagkat napakamura din ng mga bilihin noon. Hanggang sa makasanayan ko nang sumama sa mga nakatatanda sa akin na dumayo sa kabilang kabayanan upang magtrabaho. Noong una ay naninibago pa ako dahil sa iba't ibang mukha ng mga tao ang nakakasalamuha ko. Hindi lang yon, dahil kailangan mo ring pakisamahan sila, lalo't kung hindi mo pa alam ang kanilang pag-uugali. Mahirap na kasing matulad ako sa kwento ng ilan kong kasamahan na may mga kasama rin sila noon, ngunit dahil sa yabang ay nagkanda matay-matay ang mga ito gawa ng nakahanap ng katapat. Kapag daw kasi dayo ka lang, ay dapat marunong kang lumugar kung saan ka nararapat. Maging mabait ka at dapat marespeto, lalo na't bago mo palang kakilala dahil hindi mo alam kung ano ang likaw ng bituka ng mga ito. Nang tumuntong ako sa edad na 21, ay napadayo kami sa hilagang bahagi ng Negros. Masasabi kong liblib ang lugar na yon at napakasukal ng kagubatan. Doon ko na rin nakilala si Darius na nooy dayo rin doon. Katulad ko'y magaling din siya makisalamuha sa tao at makikitaan mo rin ito ng kabaitan. Idagdag pa na sobrang palangiti itong tao na kahit hindi nito kilala ay nginingitian niya. Madali ko nakapalagayan ito ng loob dahil sa iisa lang naman kami ng kubong tinutulugan. Maliban pa doon ay kasama ko rin siya sa tubuhan kung saan ang aming parteng gagapasin. Naging malapit rin kami dahil sa bawat dalagang dumadaan ay nagpapasaringan ang aming mga kasamahan at kami ang itinuturo. Naroong may sinasabi sila sa amin na kesyo daw ang popogi namin, kaya maraming nagbibigay ng motibo sa amin. Ngunit isang bagay lang ang napapansin ko noon. Tuwing magkasama kasi kami ni Darius ay laging nagiinit ang aking kwintas kung saan nakapalawit doon ang bato. Bagay na ipinagkibit-balikat ko na lamang at baka kako, guni-guni ko lang yon. Tuloy ang pamumuhay ko sa araw-araw noon hanggang sa isang umaga ay nagulantang na lamang kami sa isang napakasamang balita. Isang dalagang babae kasi ang natagpo ang patay ng isa naming kasamahan sa loob ng tubuhan. Noong unay, inakala lamang nilang sako yun ng compost para pampataba ng tubo. Ngunit nang lumapit sila dito, ay ganoon na lamang umano ang gulat nila dahil tao pala yun. Karumal-dumal ang sinapit nito na halatang ginahasa muna bago pinaslang. Ang mas nakakasindak pa roon ay simot ang lamang loob nito at luwa ang mata. Maging ang dibdib nito sa bandang kaliwa ay nakitaan na dinukot ang kanyang puso. Kababangon ko pa lamang noon sa higaan at agad ko ngang tinungo ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Napamulagat na lamang ako ng mata nang makilala ko kung sino ang babaeng yun. Yun lang naman kasi ang naghatid sa amin ng pananghalian at nagkakagusto kay Darius ayon na rin sa sinabi ng ilan naming kasamahan. Lintik naman yan. Ano nangyari sa kanya, Manong Edgar? Bakit ganyan? Kamalas ang sinapit niya. Napakabait na dalaga niya si Kakay kaya imposibleng mangyari ito sa kanya. Ano daw ba may gawa nito? Yun na nga ang pinagtataka namin, Temyong. Nakakalunos ng sinapit ang batang ito. Imposibleng kagagawan ito ng mapabangis na hayop dahil halatang ginahasa muna siya bago pinaslang Mukhang kagagawan ito ng isang aswang. Kasi kung susumahin, wala na ang lamang loob niya kaya imposible ring normal na tao lang may gawa nito. Kawawang bata talaga. Aswang ka mo, Manong? Paano may aswang dito Matagal na tayo nang gagapos dito, wala pa naman akong nababalitaang na biktima ng aswang. At kung tutuusin, wala nang aswang ngayon.
Baka dati oo, pero ngayon, imposibleng may mga aswang pa rin. Halang lang kamo ang bituka ng may gawa nito. O di kaya, may sakit sa pag-iisip. Ay nako. May iba ako Manong Edgar. Nakita niyo ba si Darius? Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko makita eh. Tanong ko noon kay Manong Edgar na isang kasamahan naming dumayo roon. Siya rin ang tinutukoy kong matanda na naghimok sa akin na sumama sa kanila upang magtrabaho. Abay bakit? Wala pa siya doon sa kubo. Kanina lang naghihilig pa siya doon ah. Baka natutulog pa rin at di mo lang napansin. Ay sige na, tutulungan ko muna mga kamag-anak nitong iligpit ang bangkay. Ay, nakakapanghina sa pamilya nito. Kalunos-lunos ang sinapit nito eh. Kung saan ako siguro nangyari ito, baka makapatay ako ng tao nang wala sa oras. Tumango na lamang ako sa sinabi niyang yun. Wala rin naman kasi ako magagawa pa dahil nangyari na yun. Isa pa'y wala namang mapagbibintangan sa nangyari kay Kakay dahil wala naman ni isang nakakita. Gusto ko rin sanang tumulong noon sa pag-aayos ng bangkay pero hindi ko kayang makita ng matagal ang sinapit niya. Nagkawarak-warak kasi ang laman nito at yung iba ay may isang dipa ang layo mula sa katawan nito. Isa pa'y marami na rin silang nagtulong-tulong na ayusin yun. Kaya minabuti ko na lamang na umuwi ng kubo kung saan kami natutulog ni Darius. Kailangan din kasi makaakyat kami na maaga sa bukid kung saan kami nakatoka dahil may kakarga kaming mga tubo. Minabadali rin kasi kami noon dahil malapit na ang tag-ulan. At pag nangyari yon ay hindi na makakaakyat ang truck na pinagkakargahan namin ng nagapas naming mga tubo. Sumagi din noon sa isipan ko si Darius kasi nga hindi ko pa siya nakikita mula noong umagang yon. Wala rin kasi siya sa pinangyarihan ng insidente. Pagkarating ko sa kubo ay agad akong pumasok sa aming silid. Doon ay napansin kong may nakaumbok na bulto ng katawan ng tao na natatabunan ng kumot. Nang nilapitan ko ito at binuklat ang kumot ay doon ko siya nakitang mahimbing ang pagkakatulog at naghihilik pa. Marahil ay hindi ko agad siyang napansin noong magising ako nung umagang yon dahil sa pagmamadali kong lumabas upang tignan ang kaganapan doon. Ngunit nagtaka ako nang tuluyan ko nang mabuklat ang kumot upang sana'y gisingin na ito lalo't mag-aalas 6 na ng umagang yon. Kailangan pa kasi namin maligo syempre para presko pagsapit ng aming pagtatrabaho at hindi kami tatamlay-tamlay. Napansin kong may mga bahid ng tilamsik ng dugo ang damit nito. Hindi ko naman na yun napagtuunan ng pansin dahil ang nasa isip ko noon ay ang trabaho namin na kailangan matapos na. Saka ko na lamang isipin ang nangyari kay Kakay kinahapunan kapag nakabalik na kami ng kubo. Niyugyug ko ito hanggang sa magising. Ngunit ganoon na lamang ang taka nang muling naramdaman ko ang pag-init ng aking suot na kwintas. Para na ako napapaso ng umagang yon. Kaya minabuti kong hubarin muna ito at isinilid sa aking bag na siyang pinaglalagyan ko ng ekstrang damit at baon sa bukid. Doon ay bahagyang guminhawa ang aking pakiramdam. Kapag kasuot ko kasi yon, ay panakanakang umiinit yun na parang pinapaso ang aking balat at tuwing kinakapa ko naman ang parte ng aking leeg, ay wala man lang itong sugat o senyales na napaso. Pagkagising ko nga sa kanya, ay agad ko siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya at bakit napakarami niyang tilamsik ng dugo. Tol! Uy! Gising na! Mauhuli na tayo sa trabaho. Piyadong naroon na rin iba nating kasamahan. Bumangon ka na yan at anong oras na oh? Nakakapanibago ka naman, dati lang ikaw pang gumigising sa akin. Ngayon ka lang ata pumalso ah. Tsaka bakit ang dami mong dugo dyan? Saan mo ba nakuha yan? Huwag mo sabihin kumate ka ng manok o kaya baboy kagabi. Biro ko pa noon sa kanya. Agad naman itong pinamulahan ng muka at agad nang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Sabay tiningnan ang suot nitong damit. Para siyang hindi mapakali ng mga sandaling yon at hindi niya magawang makipagtitigan sa akin. Ah, eto. Kuwan tol, wala ito.
Kasi kagabi nagbawas ako ng binagapasan natin eh. Di ko na nakayanan ng pananakit na sigura ako eh. Kaya doon na ako inabot ng tawag na kalikasan. Baka nakuha ko lang ito sa mga sugat-sugat kong nakuha kagabi. Alam mo na, madilim at baratalim ang dahon ng tubo. Wika naman ni Darius na agad ko namang tinawanan. Ano ka ba tol? Biro lang yun. Dahil mo namang sinabi. Hindi ka ba ba sanay sa akin? Ang mabuti pa'y maligo ka na doon. At ako nang bahalang magbalot ng babaunin natin pagkain. Bilisan mo na. Anong oras no? Baka mamaya ibawas pa sa sahod natin ng pagiging huli natin sa trabaho. Siya nga pala. Bilisan mo. May kukwento ko sa'yo. Agad naman itong kumilos. Pero napapansin ko sa kanya ay para itong nawawala sa sarili. Bagay na noon ko lang nakita sa kanya. Ang ipinagtataka ko pa noon ay sinabi nitong wag ko na lamang daw siyang balutan ng pagkain dahil busog pa raw siya. Kung tutuusin kasi ay wala pa kaming kain noong gabi dahil napagod kami ng husto sa trabaho. Kaya pagdating namin noon sa kubo ay husto lamang naming ikinatulog lahat. Isa pa'y sa aming dalawa ay siya itong laging gutom at tagaubos ng pagkain. Kaya naninibago ako sa kanya. Napakamot na lang ako sa aking ulo at hindi lang yun pinansin. May balak din kasi akong ikwento sa kanya ang nangyari kay Kakay noon na alam kong ikakalungkot niya dahil nakikita ko sa mga tingin nito kapag naghahatid ang pagkain sa amin ni Kakay noon sa bukid ay kung makatitig ito para bang hinuhubaran na niya ito. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay agad naman kaming lumisan sa kubo at tumungo na sa bukid. Naroon na rin pala ang truck at ang ilan naming mga kasamahan na nooy pawisan na sa pagkakarga ng ginapas naming tubo. Abay, nakakapanibago naman kayo dalawa mga totoy. Ngayon lang yata nangyari na nahuli kayo ah. Bilisan nyo ng kumilos dyan. Kanina papawisan yung mga kasamahan nyo. Kailangan may isakay lahat ang mga tubo. Lalo na at may parating na bagyo. Kilos na! Tumango na lamang kami sa sinabi ni Manong Edmer noon. Siya kasi ang kabo o katiwala ng may-ari ng tubuhan na pinagtatrabahuan namin. Siya ang naglilista at nagbabantay sa amin sa bukid at nagbibigay na rin sa amin ng aming sasahurin. Magtatanghali na nang matapos naming makarga ang aming ginapas. Agad rin namang lumarga ang truck at naiwan naman kaming namahinga sa ilalim ng sagingan. Bukod kasi sa mga tubong naroon sa bukid, ay may malapad din silang sagingan katabi ng aming pinagagapasan noon. Napagpasyahan naming magpahinga noon dahil nga tirik na ang araw at nakaramdam na rin kami ng gutom. Naalala ko rin noon na wala pala kaming agahan ni Darius gawa ng pagmamadali naming makatungo sa bukid. Kaya ganoon na lamang ang gutom ko. Sakto namang nagaya ang isa sa aming kasamahan na kumain na muna. Saka na lamang namin babalikan ang gagapasin naming tubo. Wala namang tumutol pa at isa-isa na nga kaming kubuhan ng aming mga baon para kainin. Sa kalagitnaan ng aming tanghalian ay naungkat ng isa naming kasamahan ang tungkol sa nangyari kay Kakay. Bagay na balak ko rin sanang ipaalam kay Darius. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Kakay ay nagtaka ako dahil kinuha nito ang ispading o yung parang sa itak na malapad na siyang ginagamit sa paggapas ng tubo at nagsimula na magtrabaho kahit hindi pa ito kumakain. Oh, tol! Huwag mo sabihin na magtatrabaho ko na sa ganitong katirik ang araw. Kumain ka na muna. Wala pa tayong agahan kanina. Ubusin mo lang yan dahil busog pa naman ako eh. Magpapawis muna ako at para na rin mabawi natin yung oras na nahuli tayo kanina. Nagkatitigan kami ng aking mga kasamahan noon at napapailing dahil sa inasta ni Darius. Oh, anong nangyari sa kaibigan mo ha, Temyong? Dati lang eh siya yung taga-ubos ng baon nyo. Tapos ngayon, iba lang hindi man lang siya kumakain. Hayaan nyo na siya, Manong Edmer. Baka hindi lang niya matanggap ang sinapit ni Kakay kaya lumayo siya sa usapan natin. Alam niyo naman ang kaibigan kong yan. Masyadong maawain lalo't sa tingin ko, may gusto siya kay Kakay. Malas nga lang at mabiktima ng aswang ko no. Ba't pa kasi kayo nagpapaniwala na aswang ang may gawa nun? So wala naman nagpapatunay na totoo sila. Ano? Ang ibig mo bang sabihin hindi ka naniniwala sa mga aswang? Ngayon,
Maniwala ka na dahil totoo sila. Walang sino man ang hinangad ang makakita o makaengkwentro ng aswang dahil pihadong malalagay ang sarili mo sa kapahamakan. Swerte ka na kapag nakita ka nito at nakaligtas ka mula sa kamay niya. Dahil hindi yun titigil hanggat hindi kanya napapatay ang taong nakakita sa kanya. Maniwala ka sa akin, Temyong, dahil sa edad kong ito, hindi ko na mabilang ang nabiktima ng mga aswang sa lugar na ito. Ang ipinagtataka ko lang, matagal na panahon na yung huling nangyaring may nabiktima. Ngayon lang ulit nangyari ito. Ibig sabihin, dayo lang ang aswang na pumatay kay Kakay. Kawawa naman si Darius, ano? Minsan lang tinamaan pinatay pa ng aswang ang kanya napupusuan. Sa sinabing yon ni Manong Edmer ay hindi na ako sumagot pa. Naroong may parte sa isipan kong pilit na pinaniniwala ang sarili na totoo ang sinasabi niya. Ngunit hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala agad sa mga sabi-sabi lamang. Kung meron man, ay gusto kong ako mismo ang makakita nito. Halos kasi karamihan ng nakukwento sa akin ng iilan kong kasamahan ay tungkol sa mga aswang na may nakakatakot umanong itsura at talagang manginginig ka umano sa takot oras na makadaupang palod mo ito. Bagay na tinatawanan ko na lamang. Hindi ko inubos ang pagkaing binaon ko na para sa amin sana ni Darius. Tinirhan ko siya kasi baka ako gutumin siya at nang may makain siya. Ayaw ko naman kasing magtampo siya sa akin dahil hati naman kami sa kinukonsumo naming bigas, maging ang mga kailangan namin sa pagtatrabaho. Kumbaga, tuwing sahod ay magkasama kaming bumibili sa bayan ng maramihan at iniimbak sa kubo upang nang sa ganon ay may madampot kami sa oras na gutumin kami. Mabilisan kong niligpit ang aking mga gamit na pinagkainan at saka na mahinga ng konti. Saka nauna na ako magtrabaho sa iba ko pang kasamahan. Pagkarating ko doon ay nagtaka pa ako dahil sa lapad na nagapas ni Darius gayong wala pa naman siyang isang oras na nauna sa amin doon. Isa pa'y di wala nga siyang kain pero ibang iba ang kilos niya dahil napakabilis nito at hindi man lang nakaramdam ng kapaguran. Tol, bakit hindi ka kaya muna kumain doon? Nagtira ako ng pagkain doon, baka kakugutumin ka na. Tsaka, ang bilis mo naman manggapas. Nakakapalibago ka. Kamot ulong puna ko noon sa kanya. Sabay nag-umpisa na rin manggapas. Sabi ko naman sa iyo busog pa ako at parang hindi ka pa sanay na mabilis talaga ako magtrabaho At alam mo namang ayaw ko sa lahat kukubad-kubad, di ba? Naiiling na lamang ako sa sinagot niya sa akin. Pagsapit ng 3:00 ay dumating si Melba na siyang paminsan-minsang kasama ni Kakay noon para maghatid sa amin ng pangmeryenda. Malungkot ang aura nito habang inaabot sa amin ang nilagang kamoting kahoy. Naisip ko naman na baka dahil sa nangyari sa kaibigan niyang si Kakay kaya siya nagkakaganon. Sino ba naman kasi makikitaan mo ng saya kung ang isang taong malapit sa iyo ang mawala, hindi ba? Melba, alam kong masakit para sa yung pagkawala ni Kakay. Nakikirami kami sa iyo, Melba. May balita na ba kayo kung sino talaga ang may gawa nun sa kanya? Nakakalungkot ang sinapit niya. Salamat na rin sa hindi pagsasawang paghatid sa amin ng mga pagkain Salamat sa pakikiramay, Temyong. Tungkol naman sa salarin na pagkamatay ng kaibigan ko, wala pang balita. Hindi rin kasi matukoy kung ano at sino may gawa nun sa kanya Pero isa lang naman ang suspetsa ng lahat. Isang dayong aswang lang ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Alam naman namin taga rito na may mga naninirahang mga aswang dito Pero matagal na panahon na silang hindi nananalanta dito sa aming probinsya. Lalo't yun ang napag-usapan nila ng aming gobernador. Pero malabong sila ang may gawa ng ganong karumal-dumal na pagpaslang kay Kakay. At tungkol naman sa paghatid namin ng pagkain sa inyo, wala yun. Alam mo namang malakas ka sa akin Sige na, magpakabusog ka Uuwi na ako. Natatakot na ako magpagabi sa daan at baka magaya ako kay Kakay.
Hindi na nga niya ako binigyan pa ng pagkakataong sumagot at agad na itong tumalikod. Mag-aalas 3 na rin kasi yun ng hapon at may kalayuan pa ang aming pinagagapasan pauwi sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung bakit pa sila nag-aabalang maghatid sa amin noon na pagkain. Gayong kay layo-layo na. Tapos matatarig pa ang dinadaanan bago makarating doon. Isa pa'y mga babae sila at sobrang delikado sa daan lalo't magkabilaan ang kakahuyan na napapalibutan naman ng tubo. Sakaling may magbalak na masama sa kanila ay pihadong walang makakakita. Ganun pa man, malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Sakto kasing tuwing hapon ay naghahatid sila ng pagkain na siya namang oras kung saan gutom na kami. Ngunit napapaisip din ako sa mga tinura niya tungkol sa mga aswang. Kung totoo man kasi ang sinasabi niyang yon, ay ibig sabihin lang nun may namumugad na mga aswang sa kanilang lugar. Doon ay bahagya na ako napaniwala na totoo nga ang mga aswang na sinasabi nila. At kung aswang nga ang may gawa nung kay Kakay, ay tiyak isang mabangis na aswang yon, sapagkat winasak niya ang katawan nito. Dahil sa isiping yon, ay nakaisip ako ng isang plano. Balak kong makipagbabutihan kay Melba, kasi kahit pa paano naman ay unti-unti na rin ako nagkakagusto sa kanya. Ramdam ko din kasi na may gusto rin siya sa akin noon pa. Ang isa ko pang dahilan noon ay upang mapagbatyagan siya, dahil kung rapist ang aswang ay hindi malayong mangyari din sa kanya ang sinapit ni Kakay. Inilihim ko muna kay Darius ang bagay na yon, dahil kako baka masakit pa rin sa kanya ang pagkawala ni Kakay at baka kung ano pa ang sabihin niya sa akin kapag nalaman niyang sa kabila ng kanyang paghihinagpis ay nagawa ko pang ipaalam sa kanya ang plano kong ligawan si Kakay. Mabilis na lumipas ang mga araw at araw-araw ring may natatagpo ang patay sa tubuhan. Kadalasan ay ganun din ang sinapit sa nangyari kay Kakay, na siya namang ikinababahala ng mga residente doon. Yung iba ay nagsilikas na rin dahil sa takot na mangyari sa kanila ang nangyari sa mga dalaga doon. Maging kami mga dayong trabahador doon ay nilimitahan na rin ang oras ng uwian sa hapon. Alas 4 pa lang ay pinapauwi na kami ni Manong Edmer, dahil sabi niya, kargo pa ng amo namin kapag may nangyaring masama sa amin. Isa pa'y mas mainam na raw na nag-iingat, lalo't ipinagbabawal na noon ng mayor sa kanilang lugar ang abutan ng takip silim sa labas. Pulong pa ng mayor na kung sino man raw ang makakahuli sa salarin ay may matatanggap na pabuya mula sa kanya. Kaya halos lahat ng kalalakihan doon ay nagsipaghanda upang rumonda sa gabi. Malaking halaga rin kasi ang pabuyang perang yon, kaya patay man raw o buhay ay makukuha ang pabuya sa oras na mahuli kung sino man ang salarin. Wala naman sa akin yun. Ang sa akin lang, mabigyan man lang sana ng hustisya ang pagkamatay ng mga biktima doon, lalo't sobrang perwisyo ng ginagawang pagpaslang ng salarin. Hindi kasi makatarungan ng kanyang ginagawa. Takot ang dulot nito sa taong bayan. Isang gabi noon, nagkayayaan kami ni Darius na mag-inuman kasama ang ilan naming kasamahan. Sahod kasi noon at hindi pa naman masyadong malalim ang gabi. Bumili kami ng ilang galon ng lambanog at yun ang balak naming inumin. Habang nasa kubo at nagiinuman, ay naungkat na naman ang tungkol sa pagkapaslang sa mga kababaihan. Katabi ko noon si Darius at napapansin kong mabilis itong tumungga ng tuba, pero hindi man lang ito naapektuhan. Para kasing minumumog niya lang ito at akalain mong natural na tubig lamang ang kanyang iniinom. Sa pagkakataon kasing yon ay may tama na ako ng konti dahil sa dami na rin ng aming nainom at idagdag pa doon yung pagod namin sa trabaho. Ngunit kahit ganoon ay naisip ko noon na pumunta sa bahay ni Melba at naghihintay lamang ng tamang tiyempo upang makaiskapo sa aming inuman. Hindi naman kasi ako likas na manginginom. Tipong pampatanggal pagod lang. Nang makita kong nakayuko na at nakatulog na ang ilan naming kasamahan,
ay doon na ako tumayo at nagpaalam kay Darius. Tol, aalis lang ako saglit ha. Babalik din ako kaagad. Kung maaari sana ikaw na bahala kila Manong Edgar. Mukhang tinamaan ng lambanog na ininom natin Kapag nakabalik akong narin pa sila, pagtulungan na natin silang ihatid sa kanilang mga kubo. Ano ka ba, tol? Kahit ako lang mag-isa, ayos lang naman Bakit? Saan ba punta mo? Huwag mo sabing nalasing ka na rin, mauna ka na matulog. Luma na yung may pupuntahan ka. Ang sabihin mo, tinamaan ka na rin. Sabay hagik-gik nito na siyang ikinailing ko naman. Sinabi ko namang babalik ako kaagad at hindi pa ako matutulog. Hindi ko na hinintay pang makasagot siya at agad nang umalis. Sa pagkakatanda ko kasi ay mag-aalas 8 na yun ng gabi, kaya binilisan ko na ang paglalakad. Hindi naman kalayuan ang bahay nila sa kubo namin, kaya hindi rin nagtagal at nakarating ako agad doon. Agad akong kumatok sa may pintuan, pero noong una ay wala pang sumasagot. Inulit ko ng inulit hanggang sa makarinig ako ng yabag patungo sa akin mula sa loob ng bahay nila. Senyales na naturugan na namang ito ang aking pagkatok. Sino yan? Magpakilala ka muna. Tanong niya noon at napansin ko naman na tumigil ito sa likod ng pinto kung nasaan ako. Magandang gabi sa'yo, Melba. Ako ito, si Temyong. Agad din naman itong binuksan ng pinto. Saka ako pinapasok at sinindihan ng gasera na nooy nakapatong sa kanilang lamisita. Ay, ikaw pala, Temyong. Pasensya ka na kung hindi agad ako tumugon sa pagkatok mo. Mahirap na kasi baka mamaya pasukin kami dito ni inay lalo't dadalawa lang kami ang nandito. Upo ka muna. Ikukuha lang kita na maiinom. Ayos lang. Huwag na, Melba. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta lang ako dito para kumustahin ka. Kayo ng nanay mo. Ilang araw ka na din kasing hindi pupunta sa bukid para maghatid ng pangmeryende. Tumango na lamang ito at agad na umupo sa kabilang upuan na gawa sa kawayan at pinapakitnaan namin ang lamisita. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa at agad na sinabi sa kanya ang pakay ko. Noong una ay nakita ko pa kung paano ito namulahan ng muka dahil sa hindi siguro nito inaasahan ng sasabihin ko. Ngunit kalaunan, inamin na rin ito na matagal na rin daw pala siyang may gusto sa akin at hindi na raw umano ito magpapakipot pa. Opisyal na naging kami ng gabing yon ni Melba. Yun din ang gabi nang una kong nakatikim ng halik. Parang nasa alapaap ang pakiramdam ko noon. Ngunit napalitan yun ng pangamba dahil sinabi nitong ilang gabi nang may dumadalaw sa kanila na tiktik. Bagay na sobrang ikinabahala nila dahil banta umano yun sa kanya lalo't mga katulad niya ang kadalasang nabibiktima ng aswang. Sinabi ko naman na ako na ang bahala sa kanila ng nanay niya lalo't wala doon ang tatay niya dahil nasa syudad at doon ito nagtatrabaho. Nag-iisang anak lang siya at kasakasama lang niya ang nanay niyang sakitin. Hindi na rin ako nagtagal roon at agad nang nagpaalam. Binilinan ko pa itong isarado ng mabuti ang kanilang pintuan nang sa ganon ay kung magbalak na makapasok ang sinabi niyang tiktik ay tiyak na mahihirapan ito. Inikutan ko rin muna ang kanilang bahay at nang masiguradong normal na gabi lang yon at wala namang makakabahala ay agad din akong umalis, dala ang ngiti sa aking labi. Ilang araw rin kasing hindi ko siya nakikita at may parte sa puso kong nalulungkot lalo't hindi ko nasisilayan ang maamo nitong mukha. Kaya nabuo ang aking pakay noon na isiwalat sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Bagay na ikinatuwa ko naman dahil hindi ako nito binigo. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ng gabing yun nang may panakanakang nakakarinig ako ng tiktik. Dagdag pa roon ang napakaalinsangan ng kapaligiran. Gayong malamig naman ang simoy ng hangin. Para akong pinagpapawisan ng malagkit sa hindi ko malamang kadahilanan. Naguluntang na lamang ako nang may dumamba sa akin mula sa aking likuran.
Hindi ko alam sa mga sandaling yon, pero para akong kinakapos ng hangin dahil sa takot. Masasakit rin kasi ang kuko nitong noon ay dumidikit sa aking balat at hindi ako binibigyan ng pagkakataong makapalag. Hayop ka! Bitawan mo ako! Itong sa'yo! Sabay wasiwas ng dalawa kong braso, dahilan para makawala ako sa pagkakahawak niya. Natumba ako noon sa lupa at siya naman ay may isang dipa ang layo sa akin. Halos namilog ang mata ko noon dahil sa sindak nang makita ko ito. Maliwanag kasi ang buwan noon at tumatama ang sikat nito sa kanya. Bilugan ang malaking bunganga nito na may malalagaring mga ngiping na kausli. Kung pamilyar kayo sa bunganga ng tiyanak, ay ito ang malapit na kahawig nito. Malaki ang dalawang mata nito na yun bang parang lalabas na dahil nakaluwa ang mga ito. Ang kanyang katawan naman ay puting-puti at walang balahibo. Hindi katulad sa mga naririnig nating mga kwento tungkol sa mga aswang. May mahaba din itong buhok pero mabibilang mo lang ito dahil panot ito kung tutuusin. Matulis din ang kuko nitong napakatalim at kumikislap pa dahil sa tama ng sinag ng buwan sa tuwing pinapagalaw niya. Payat na payat din ito na animoy mayahambing mo sa mga buto-butong binalot lang ng balat. Maya-maya pa'y nagbabalak na naman itong lundagan ako, kaya mabilis akong tumayo upang ihanda ang sarili ko. Ngunit ilang sandali pa'y nakita kong parang napaatras ito at may tinitigan mula sa aking likuran. Hindi ko alam kung bakit pero nang tignan ko ang aking likuran ay wala naman akong nakita doon. Para itong nagngingit-ngit sa galit at sinabing babalikan niya ako sa garalgal na boses. Para naman akong nilukob ng kaba ng mga panahong yun at natulala pa nga ako sa kanyang inasta. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala naman akong nagawang kasalanan o may galit sa akin ng mga tao dahil lahat naman ay pinapakisamahan ko ng maayos. Nang bumalik ako sa aking wisyo ay wala sa sariling kumaripas ako ng takbo. Pagkarating ko sa kubo namin ni Darius ay bumungad siya sa akin at parang galit ito. Bagay na ipinagtaka ko naman. Uy! Saan ka galing ha? Sabi mo babalik ka kagad eh. Bakit ngayon ka lang? Pwede bang papasukin mo muna ako? Salamat nga ay nakaligtas ako sa impaktong yun. Muntikan na ako dun ah. O bakit? Tinambangan ka ba ng aswang? Mabuti na nakaligtas ka pa. Sa susunod kasi, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Para naman alam ko kung saan kita hanapin. E di sana'y nilapakan na lang nilalang na yun. E di sana, solo ko na makukuha si Melba. At wala na akong kaagaw na nagmamagaling. Kunti lang dahil sana sa pakalamerong kaluluwang yun. Baka namatay ka na. May sinasabi siya noon na hininaan ang bandang dulo ng kanyang binitawang mga kataga. Kaya hindi ko masyadong marinig. Pasensya ka na, Temyong ha. Pero muntik na talaga ako dun. Pero napansin ko parang may kinakatakutan siya mula sa aking likuran na siyang lubos niyang ikinagalit. Ang ipinagtataka ko lang ay nang tignan ko ang aking likuran. Wala naman akong nakita. Pero laki pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil nakaligtas ako sa kung anong uring nila lang yun. Nakakaparindig balahibong itsura niya. Maari bang kuha naman akong tubig? Natuyo pa yata lalamunan ko dahil sa pagkaripas ko ng takbo eh. Sige. Pagkatapos ito magbibihis rin ako ha. Napakalansan na ng amoy ng damit ko. Napakarumi na rin. Bukas na lang natin ituloy itong nangyari. Dinadalaw na rin ako sobrang antok eh. Wika niya noon sabay hikab. Nang tinignan ko ang suot nito, ay nangunot ang aking noo dahil marami na naman itong tilamsik ng dugo. Para kasi nanggaling ito sa katayan ng hayop dahil maging sa bandang liigan nito ay napapansin kong may mga tuyong dugo rin. Hindi ko na nga nagawang talungin pa ito dahil sa agad itong umalis sa harap ko at mabilis na tumungo sa kusina para kuhaanan akong tubig. Pagkabalik niya nga ay kinuha ko agad ang baso na nooy inaabot niya sa akin. Nagtataka lang ako kasi hindi pa rin siya umaalis sa harap ko at napansin kong napangisi ito ng bahagya nang iinumin ko na sana ang tubig.
Hindi ko na nga naituloy pa dahil nakaramdam ako noon ng pagkaihi. Kaya nilapag ko muna sa papag ang baso at saka lumabas para doon magbawas. Hindi ko alam ngunit napansin kong padabog ang bawat kilos nito na parang nasasayangan sa hindi ko pag-inom ng tubig na ibinigay niya. Nagpalit ito ng damit at padabog na humiga sa aming papag. Maya-maya pa'y nakatulugan ko na lang na hindi nakainom ng tubig dahil ang nasa isip ko noon ang bawat kilos ni Darius. Sa aking pagtulog ay dinalaw ako ng aking lola sa aking panaginip. May sinasabi itong hindi ko lubos maunawaan. Apo ko, mag-iingat ka. Isuot mong muli ang kwintas na ipinamana ko sa iyo. Kapag kasuot mo yon, ay mapapansin mo ang kaibahan ng bawat bagay. Gagabayan kita at naway maging kagaya ka ng yumao mong lolo na isang magiting na antingero. Bago pa man siya mawala noon, nang sinabi niyang ipamana ko sa iyo ang batong omong yon dahil yon ang magpoprotekta sa iyo sa lahat ng bagay. Nandito lang ako, Apo, laging nakaantabay sa iyo at magagawa ko lamang na tulungan ka kapag suot mo ang kwintas dahil kakambal ko na ang kwintas na yon. Simula nang banggitan yon ng orasyon ng iyong lolo. Ngayon mo mas kailangan yon dahil nasa panganib ang iyong buhay. Huwag ka rin basta-bastang magtitiwala sa mga taong akala mong malapit sa iyo dahil malalapit ka lang sa kapahamakan. Hanggang dito na lang, Apo. Sa pagkakataong yun ay napatulo ang aking luha at sinasambit ko ang pangalan ng aking lola hanggang sa maging sigaw na ito. Nawala na kasi ang imahe niya sa aking panaginip kaya muli ay nakaramdam ako ng lungkot. Pinilit kong makagalaw hanggang sa magising ako at nagulantang ako sa aking nabungaran. Nakangisi kasi si Darius sa akin na inilalapit ang kanyang bunganga sa aking kaliwang tenga at tumutulo doon ang malapot niyang laway. Nailagan ko ang gagawin niya sanang pagpatak ng laway sa aking tenga dahil sa hindi ko nakayanan ang napakalansang amoy nito na nanunuot talaga sa aking ilong. Parang yung isang patay na hayop na inuuod na. Anong ginagawa mo, Tol? Napakabaho ng laway mo. Bulalas ko noon dahil sa gulat at wala sa sariling nabigkas ko sa kanya ang mga katagang yun. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko kung paanong nasayangan ito dahil sa inasta ko. Sa pagkakaalam ko kasi noon ay balak nitong lagyan ng laway niya ang tenga ko, bagay na ikinandiri ko naman. Nakita ko kung paanong naging mas galit ang ekspresyon ng mukha nito. Nakita ko rin sa malapitan nang magkatitigan kami na baligtad ang refleksyon ko sa kanyang mata. Doon ay nangunot ang noo ko, lalo't nagbago ang kulay ng mga mata nito. Ang dati kasing puti at itim ay napalitan ng pula na parang sa nagniningas na apoy. Naging bilugan din ito at maya-maya pa ay nagulantang ako dahil para itong nasasaktan noong nagsihabaan ang kanyang katawan. Parang inunat ang kanyang mga buto at ang dating matipuno nitong katawan ay napalitan ng butot balat. Hindi ako pwedeng magkamali ng mga oras na yon at agad ko itong nakilala. Siya lang naman kasi ang tumambang sa akin noon sa daan nang umakyat ako ng ligaw kay Melba. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa isiping ang malapit kong kaibigan ay siya rin palang muntik nang pumatay sa akin. Hindi nga ako nakapag-isip sa mga sandaling yon dahil sa hindi pa napoproseso ang mga pangyayari sa aking utak. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa aming higaan habang dinadaganan ako ni Darius at pinagkakalmot. Bumalik na lamang ako sa aking ulirat nang makaramdam ako ng sakit mula sa mga natamo kong kalmot sa kanya. Inipon ko ang aking lakas
at hinawakan ang magkabilaan niyang kamay. Doon ay pansamantala kong napantayan ang lakas nito, kaya tumigil ito sa kanyang ginagawang pagkalmot sa akin. Maya-maya pa'y tinadyakan ko ito at saktong lumagapak ito sa sahig na gawa rin noon sa kawayan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at inabot ang aking bag na nooy naroon ang ispading o machete na ginagamit ko sa paggapas ng tubo. Ngunit sa kamalas-malasan ay nahawakan nito ang paa ko, kaya nabitawan ko ang hawak kong machete. Sakto namang bukas ang bag ko noon at di sadyang nadampot ko ang kwintas na may palawit na batong omo. Agad akong nabitawan ni Darius at nang ibaling ko ang paningin ko sa kanya ay napahiyaw ito sa sakit dahil umuusok ang kamay nitong pinanghawak sa akin. Agad akong tumakbo palabas sa kubo at nagtawag ng tulong. Magkalapit lang kasi ang aming mga kubo noon na mga kasamahan ko, kaya mabilis rin silang tumugon at patakbong pumunta sa aming kubo. Naiwan namang nasa loob ng kubo si Darius at pumapalahaw dahil sa natamong pagkapaso. Nang marami nang rumisponde, ay doon ko na sinabi sa kanila na si Darius ay isang aswang at di malabong siya rin ang nambibiktima ng mga kababaihan sa baryo. May iilan sa mga kasamahan ko ang dumating at humahangos at dala-dala ang masamang balita na lubos kong ikinainit ng ulo. Dalawa kasi sa kasamahan namin sa inuman ang siyang natagpuan na namang patay at winakwak ang tiyan. Pati ang mga lamang loob ay wala na at katulad ng mga naunang na biktima ay luwa ang mata. Uminit ang dugo ko noon at agad na pumasok sa kubo kung nasaan si Darius, lalo't naalala ko ang tilamsik ng dugo sa kanyang damit at ilang parte ng katawan ng gabing yun. Hayop ka, Darius! Isa kang kampon na kadiliman! Magbabayad ka sa lahat ng kawalangyang ginawa mo sa mga tao rito! Naturingan pa naman kitang kaibigan! Halos kapatid na ang turing ko sa'yo! Paano mong nagawa ang lahat ng ito, ha? Kawawang Temyong, matagal na akong nagtatago sa itsurang ito, pero hindi mo pa rin nahalata. Hindi mo ba alam na ikaw talaga ang sadya ko dahil ang lolo at lola mo lang naman ang pumatay sa ama kong naghahari noon sa engkanto at mga aswang. Masyado kayong pakialamero at lahat ng mga gusto naming gawin ay kayo nagiging hadlang. Gayon, ipakita mo na apo ka ng magiting na albularyo dahil isang mali mo lang ay sisiguraduhin kong susunod ka sa yumao mong lolo. At tama ka, ako ang may gawa ng lahat ng patayan dito na sana ay ikaw ang ituturo kong salarin. Kaso yung pakialamerang kaluluwa ng iyong lola ang siyang balakid sa akin. Kaya kako, kapag ikaw ang pinunteriya ko, ay paniguradong mamamatay ulit ang kaluluwa ng lola mo. Papatayin kita, Temyong. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ng angkan mo sa aking angkan. Hindi kailanman maghahari ang kasamaan kontra sa kabutihan, Darius. Marahil, hindi yan ay turo sa iyo ng ama mo. Kung inaakala mong ganun mo lamang o kadaling mapapaslang ay nagkakamali ka. Mabait akong kaibigan. Pero hindi mo gugustuhin kalabanin dahil tinitiyak kong mapapatay mo man ako ay hihilain kita. Masyado nang halang ang iyong bituka at sinamantalaw mo mga taong walang kalaban-laban sa iyo. Ikaw ang halimbawa ng mga nilalang na hindi dapat binubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Ipapalasap ko sa iyo lahat ng sinapit na mga nabiktima mo. Sa pagkakataong yun ay nawala na ako sa aking kamalayan. Naramdaman ko na lang na may enerhiyang pumasok sa aking katawan na siyang binigyan ko naman ng daan dahil ramdam kong mabuting presensya ito. Nang sumapi na ito sa akin at tuluyan ng isa ang aming katawan, ay doon ko naramdaman ang hindi matatawarang lakas. Parang inunat ang aking buto dahil sa nagsilakihan ito at ganoon din ang aking katawan. Parang sa pagkakataong yun ay naramdaman kong may kumukontrol sa aking kaisipan, ganoon din sa aking katawan.
Namalayan ko na lang na nilagay ko ang batong omo sa tubig na siyang ibinigay sa akin noon ni Darius at nakaligtaan kong inumin. Doon ay namangha ako dahil sa bumulayon at biglang nangitim. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Nakita ko ang sarili kong hinawakan ng mahigpit ang baso at walang sabi-sabing ibinuhos yun kay Darius na siya namang ikinahiyaw niya. Para siyang magkahalong kinatay na baboy at paniki na impit na humihiyaw. Umuusok rin ito at animoy nasusunog dahil sa ginawa kong pagbuhos sa kanya ng tubig na binabaran ng mutya. Akala ko ay matatapos na ang buhay nito, pero hindi pala ganong kadali siyang mapatumba. Nang tatalikod na sana kasi ako noon para lumabas sa kubo ay dinambahan ako nito. Ngunit nakapagtataka na wala man lang akong naramdamang sakit kahit kitang-kita ng aking dalawang mga mata kung paanong natusok ng kuko niya ang aking likuran at lumusot yon sa aking dibdib. Para lang itong hangin dahil sa wala talaga akong maramdaman ni katiting na sakit. Talagang pakialamera kang matanda ka noon pa. Ngayon tatapusin na kita kasama ng iyong apo. Mamatay ka na! Nginitian ko lang ito at hinawakan ang kanyang dalawang kamay gamit ang aking nag-iisang kamay lamang. Binalingan ko ito ng tingin at kinuha ang machete na nooy nasa paanan ko at pinagtataga ko ito. Pinutol ko rin ang leeg nito na para siguraduhin hindi na ito muling mabubuhay pa at makapamirwisyo pang muli. Nang masigurado kong hindi na talaga ito humihinga, ay napansin kong nagbigkas ako ng mga kataga. Nasa wikang Latin yon at isang orasyon kung saan hindi na muli itong makakalabas sa impyerno sakaling makarating na siya roon. Maya-maya pa ay muli akong nawala sa aking ulirat at nakarinig muli ng boses ni Lola. Apo, ngayon na ang simula ng iyong pagiging isang antingero. Pakamahalin mo ang ipinagkaloob namin sa iyo ng lolo mong kakayahan at gamitin sa mabuti. Ngayon ay panatag na kaming mamamahinga dahil alam kong nasa mabuti na ang aming iniingat-ingatang mutya. Pero nandito pa rin kami sa oras na kakailanganin mo ng aming tulong. Hanggang sa susunod na pagkikita, Apo. Paalam! Sa sinabing yon ni Lola, ay muling napatulo ang aking luha nang hindi ko namamalayan. Maya-maya pa'y nakamulatan ko ng aking mga mata si Melba na nooy niyayakap ako at nakangiti ito sa akin. Kay sarap palang paggising mo ay gano'n na makikita mo ang babaeng iniibig mo ng lubusan. Kumalat ang pangyayaring yon sa buong baryo at ilang mga karatig bayan. Noon ay sumikat ang aking pangalan at naging tanyag ako sa larangan ng panggagamot at bilang isang magiting na manunugis na kinakatakutan ng aswang. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay halos dumugin din ako ng may mga karamdaman, lalo na yung nababarang o nakukulam. Ibinigay din sa akin ng alkalde ang pabuyang ipinangako nito na hindi ko naman tinanggihan pa dahil nagbabalak na kami ni Melba na malagay sa tahimik. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ng aking pinakamamahal na asawa na si Melba kasama ang aming 3 anak na mga lalaki. Masasabi kong maswerte ako dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ako ang pinagkalooban ng batong omo o isang mutya na magagamit ko hanggang sa aking kamatayan. Maraming salamat sa pagpili at pagsasalaysay ng aking istorya, Karine at Sir Froy. Naway nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Itong muli ang inyong abang lingkod, si Temyong Mandayo, na nagsasabing huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi pa natin tulay nakakilala at hindi natin alam ang pinagmulan nilang angkan dahil baka sila pa ang maglalagay sa atin ng kapahamakan. Wakas.